Magandang gabi sa inyo mga lakan. Ang pagre-relax sa bundok ay isang magandang toxic reliever, lalo na sa panahon natin ngayon. Bagamat hindi lahat ng pagre-relax sa bundok ay isang magandang toxic reliever. Minsan, ito ay nagdulot ng trauma, lalo na hindi mo alam ang buong kwento ng lugar ng pupuntahan mo. Ako si Carla. Tungayan natin ang kwento ng magbabarkadang si Leo, Josh, at Mark. Simulan na natin ang kwento. Di Carla. Nagsimula ang lahat sa maling desisyon ni na Mark, Leo, at Josh na mag-camp sa isang liblib ng kagubatan sa bundok. Habang naglalakad ang magkakaibigan, Tol, excited na ako. Sana wag tayong mahuli dahil, di ba, bawal yung walang tour guide dito. Wika ni Leo. Umalma ka lang, Tol. Nakailang beses na kami dito nag-camp na walang tour guide. Wika ni Josh. Siguraduhin mo lang, Tol, na safe tong gagawin natin. Paninigurado ni Mark. Tumangulang si Josh at ngumisi. Habang naglalakad, nakasalubong nila ang matandang babae. Magandang hapon po, Lola. Pati ni Mark sa matanda. Oh, mga iho. Mukhang naliligaw kayo Wika ng matanda. Ay, hindi po, Lola. Pagka-camp lang po kami dyan sa tuktok ng bundok. Sapat ni Josh. Bakit wala kayong kasamang tour guide? Tanong na matanda. Mga iho, kung ako sa inyo, wag na kayong tumuloy. Lalo na wala kayong kasamang tour guide. Bawal na bawal dito ang umakyat na walang kasamang tour guide. Dagdag pa ng matanda. Hindi na po namin kailangan ng tour guide, Lola. Dahil kabisado ko na po yung lugar na to. Ika ni Josh. Sige po, Lola, salamat. Mauna na po kami. Dagdag pa ni Josh. Dahil sa pagmamadali at pagkilos ng malakas na ulan, nawala sila sa tamang landas. Ano, Tol? Aminin mo na kasi na naliligaw tayo. Wika ni Mark kay Josh. Mga Tol, dito yung daan Alam ko yun kaso mahirap ngayon dahil inabutan tayo ng sama ng panahon. Palusot ni Josh. Dahil sa totoo lang, Kap Carla, naliligaw na sila. Makalipas ang isang oras, habang nagpapanig sa gitna ng makapal na fog at dilim, nakita nilang isang napakagandang dilag na naglalakad na mag-isa sa gitna ng masukal na gubat. Balot siya ng kakaibang alindog na agad nagpatulala sa tatlong binata. Tol, may naglalakad may tao, sigaw ni Leo. May isang magandang babae ang naglalakad na mag-isa na may dalang basket. Habang naglalakad ang dalikita, nilapitan ni na Mark, Josh at Leo ang dalaga. Miss, taga dito ka ba? Walang galang na. Pwede patulong naman kahit makisilong lang kami saglit. Tanong ni Josh habang nakatitig sa babae. Gumiti ang babae. Isang ngiting nagdala ng kakaibang lamig sa dibdib ng mga binata. Si Mark kinutuban na at nagtataka kung bakit sa liblib ng lugar na yun may isang dalagitang naglalakad na mag-isa. Ako si Aya. Naliligaw ba kayo? Alam ko ang pasikot-sikot dito. Sumama kayo sa akin tahanan para
Makasilong man lang kayo, wika ng babae. Dahil sa matinding pagod at ginaw, hindi na nagdalawang isip sina Leo at Josh. Ngunit si Mark ay may kakaibang nararamdamang kaba. Gayunpaman ay sumunod na rin si Mark hanggang makarating sa isang lumang kubo na nakatago sa pinakasulok na gubat. Kinagabihan, habang mahimbing natutulog si Leo at Josh dahil sa init ng tiyan na hinain ni Aya, dahan-dahan nagising si Mark. Dahil sa nakaramdam ng ihi si Mark, ay pumunta ito sa labas para umihi. Pero nagulat siyang makitang wala ang dalaga. Nang sinilip niya ito sa kabilang silid, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang magandang mukha ni Aya ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang mga mata ay naging kulay dugo at may tumutubong mahabang pangil sa kanyang bibig. Sa puntong ito, habang pinagmamasdan ni Mark ang nagbabagong anyo ni Aya, lalo pang lumalim ang nakapangingilabot na katahimikan sa loob ng lumang kubo. Ang hangin sa labas ay lalong humigpit, tila nagbabala na ang buong kagubatan ay nag-aabang sa kanilang kapamakan. Bago natin pagpatuloy ang kwento, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating kwento. Pagpatuloy na natin ang kwento. Bago pa man makabalik si Mark sa kanilang silid, lumitaw ang iba pang mga kalahi ni Aya. Dali-daling ginising ni Mark ang mga kaibigan. Ang mga kalahing aswang ni Aya ay dumiretso ito sa silid ni na Mark. Kinuha si na Mark ng mga aswang at dinala sa madilim at mabahong kuweba para gawing handog sa darating na dugo ng kabilugan ng buwan. Itinali si na Mark, Leo at Josh ng mga aswang. Aya, ano ito? Tanong ni Josh kay Aya. Tol, bang aswang pala sila, wika ni Mark. Unang kita ko pala sa kanya mga tol. Iba na dagdag pa nito. Umiti lang si Aya. Huwag kayong mag-alala. Isa lang ang magiging alay namin. At dalawa sa inyo ay magiging kalahin na namin. Wika ni Aya. Sige na, itali nyo ng mga yan. Utos ni Aya. Tol, mamamatay na yata tayo dito, wika ni Leo. Hindi na nakasagot sina Josh at Mark dahil sa takot na nararamdaman. Makalipas ang isang oras, nang akala ni na Mark ay wala na silang pag-asa at katapusan na ng kanilang buhay, biglang bumukas ang sikretong lagusan sa likod ng kuweba na tila kinalilikiran ng mahiwagang liwanag. Isang misteryong matandang babae ang mabilis na pumasok at kinalagan ang kanilang mga gapos. Nang laki ang mga mata ni Mark, siya ang matandang babae na nakasalubong nila bago pa man sila pumasok sa gubat. Ang nag-iisang nagbabala sa kanila na huwag na tumuloy dahil sa sumpang lugar. Hindi ito isang ordinaryong matanda, kundi isang makapangyarihang tagapag-alaga ng kalikasan na matagal ng mortal
na kalaban ng mga aswang. Sumunod kayo sa akin mga iho kung gusto niyo pang mabuhay. Sigaw ng matanda, sabay hagis ng abo na nagpabulag pansamantala sa mga aswang at umusok ang mga balat nito. Sumigaw sila sa hapdi. Subalit, hindi basta sumuko ang mga halimaw. Hinarangan sila ng isang dambuhalang aswang na may malaking pakpak. Ang pakpak niya ay katulad sa isang paniki na walang balahibo. Ngunit kumikinang na tilang may lana o langis ito. Sa gitna ng dilim, naganap ang matugo at marahas na sagupaan. Hindi kayo makakatakas. Ikaw na matanda ka. Ito na ang huli mong hininga. Babala ng dambuhalang aswang at sinugod ng dambuhalang aswang ang matandang babae. Habang nagpapatuloy ang marahas na labanan, ang bawat hampas ng tungkod at pagaspas ng pakpak at hiyaw ng mga aswang ay lumilikha ng nakatutulig na ingay na umaalingaw-ngaw sa loob ng kuweba. Hudyat ng matinding galit ng mga nilalang ng dilim. Sumugod ang aswang at inambahan ng kalmot ang matanda. Ngunit mabilis na umiwas ang babaeng matanda. Pinalipad ang kanyang tungkod na may nakaukit na sinaunang simbolo. Tumama ito ng buong lakas sa dibdib ng halimaw na nagpalabas ng itim at umuusok na dugo. Sumugod ang tatlong mas maliliit na aswang para sakluluhan ang kasamahan. Ngunit pinakawala ng matanda ang isang napakalaking tubig. Isang pader na tubig na gawa sa dahon ng luyang dilaw at asina na agad nagpatalsik sa mga kalabang papalayo. Nang tumalsik ang mga halimaw ay unti-unti itong nalusaw. Maya-maya pa ay umangil sa galit si Aya. Nang akmang susugod ito, naglabas ang matandang babae ng isang lumiliwanag na kwintas. Hudyat ng pagtatawag ng mga diwata. Subukan mong lumapit. Tatawagin kong lahat ng mga diwata sa bundok na ito. At sisiguraduhin kong uubusin kayo. Babala ng matanda. Umangil sa galit si Aya. Ano Aya? Hayaan na lang natin silang makawala? Tanong ng isang galit na aswang. At sumugod ito. Pero hindi man lang ito nakalapit dahil nalusaw na lang ito nang itutok ng matandang babae ang hawak nitong kwintas. Nang akmang susugod pang iba, Huwag mga kasamahan na. sigaw ni Aya. Nainam na. Umatras na tayo. Utos ni Aya sa mga kalaing aswang. Natulala na lang ang tatlong magkakaibigan sa takot at sa nasaksihan. Sige na mga iho, pumasok na kayo sa lagusan. Utos ng matanda. At dali-dali sumunod ang mga binata at pumasok na sa lagusan. Pagkapasok sa lagusan, ay tilang bumalik ang oras. Bumalik sila kung saan paakyat pa lang sila ng bundok. At kung saan nakasalubong nila ang matandang babae na parang nag-rewind lang ang lahat. Kung ano ang suot nila bago sila umakyat ay ganon at ganon pa din. Mga iho, ligtas na kayo. Wika ng matandang babae. Lola, panaginip lang ba yun? Panaginip lang ba yung lahat?
Tanong ni Mark sa mahiwagang matanda. Iho, ang lahat na nakita niyo ay totoo. Nabigyan lang kayo ng pagkakataon na pabuhay pa. Wika na matanda. Biglang napaiyak si Josh. Lola, maraming salamat. Sana una pa lang ay sinunod ko na ang babala ninyo. Wika ni Josh sa matandang babae. Umiti lang ang babae. Maya-maya pa ay lumiwanag ito at naging magandang dilag. Sa susunod, iho, huwag matigas ang ulo. Sige na, umuwi na kayo. Hanggang dito na lang ako. Wika ng isang dilag na kanina lang ay isang matandang babae. Hanggang dito na lang ang kwento ni Mark, Josh, at Leo. Maraming salamat. Tandaan, ang mga babala ng mga nakakatanda ay hindi dapat binabaliwala. Kung kayo ang nasa posisyon ni Mark, Josh, at Leo, susuwayin nyo din ba ang babala ng isang matanda para lang matuloy ang adventure nyo? I-comment nyo na ang sagot nyo sa ibaba. Ako si Kap Carl at ito ang The Kap Carl Tagalog Horror Story.